Kumain ka na. Bilisan mo. Huwag ka nang umalis ha pag... Magandang araw sa inyong lahat or magandang gabi. Ngayon araw nga pala ay linggo. Ay nagpunta yung isa sa Imos, Bacoor, ay binigyan siya ng manok. Nanalo daw ito sa sabungan. Pagkatapos parang naputol yata ang kanyang ugat sa likod ng kanyang paa tapos hindi na siya makalakad. Nakita ko nga siya nung kinatay ko. Halos maputol yung ugat sa likod ng kanyang paa tapos may sugat din siya sa bandang ulo. Pero buhay pa siya dinala dito, hindi nga lang siya makatayo. Dito ko na lang siya kinatay sa bahay. Sabi ko, bakit hindi na lang sila ang nagkatay nito? Hindi ba sila nag-uulam ng panalong sa kanila to yung nanalong manok? Sabi naman ng isa, yung mga sugarol daw ay hindi nagkakatay ng manok, yung sarili nilang manok na nanalo. Sabi ko, kung sa bagay, kasi yung tatay ko naman, pag nanalo yung manok niya, hindi niya yung kakatayin. Hahayaan niya yung tumanda hanggang sa mamatay, hindi niya yung kinakatay. Pero ito, iba tong case sa kanyang boss. Kasi binigay sa isa, tapos dinala dito sa bahay at sabi daw, kakatayin na lang daw dahil hindi na siya makatayo. Pagdating nga dito sa manok, sabi ko, tayo ka para hindi ka namin katayin. Nung pinipilit ko nga siyang pinapatayo, ay hindi nga siya lakad, papilay-pilay yung lakad niya. Sabi ko, kawawa ka naman pagkatapos kang pinakinabangan ng amo mo tapos binigay ka lang kakatayin. Kasi kung sa tatay ko, hindi ka kakatayin. Hahayaan kang tumanda hanggang sa mamatay. Kaya pilit ko para ko siyang kinakausap na yung sa tao. Sabi ko, tumayo ka, maglakad ka para hindi ka namin katayin. Kaya ayun, hindi niya talaga kaya niyang lumakad. Kaya kinatay namin. Ang taba nga niya, fresh pa yung yung sugat niya sa likod ng paa at sa kabandang ulo. May tahi pa nga siya. Ewan ko bakit ayaw nilang kumain ng sarili nilang manok. Naawa siguro o mamalasin ba pag kinakatay mo yung sarili mong manok na panalo. Kasi guys, yung tatay ko guys ay sugarol din yon. Pero pag ang manok niya ay halimbawa manalo tapos na pilayan yung ganon, hindi niya yung kakatayin. Bubuhayin pa rin niya yun, gagamutin, tapos hahayaan niya yung tumanda hanggang sa mamatay. At pagkatapos nga guys, hindi pa ako tapos doon sa manok guys, ay sabi naman ng isa, ano kayang gagawin natin doon sa papaya natin dahil matagal na yun sa rep tapos wala na rin siyang lasa. Sabi ko sa kanya, bumili ka na lang ng condense, blender natin to para masarap. Para hindi masira ang aking blender guys, ay dinurog ko muna siya doon sa panggiling ng karne bago ko siya nilagay dito sa blender. Kasi yung isa kong blender guys ay hindi na siya gumana. Hindi ko alam kung nag-overheat ba o napaano siya. Tapos may nagbenta naman na blender at saka itong isa, ikinuha ko naman. Nagarito lang din sa amin nagbenta nito kaya binili ko siya. Mahirap guys pag nasira yung blender dahil mayroon kang gustong gawin, mag-shake ka, wala kang blender, ang hirap. Masarap kasi i-blender tong papaya guys. Subukan nyo rin sa inyo guys, mag-blender kayo ng papaya tapos lagyan nyo ng condense tapos lagyan yung yelo. Napakasarap guys. Try nyo guys. Promise, hindi kayo magsisisi. At binlender ko na nga rin na ang yelong dala ni Libby guys. Inutusan pala to ng papa niya ng yelo. Apakadami namang dala niyang yelo guys. Kaya dinaan ko muna siya i-blender bago ko siya ilagay sa aking isa pang blender. Baka masira kasi yung blender pag hindi mo babasagin muna. At ayan na, tapos na ang aking shake na papaya. Ang sarap nito guys. Nung panahon pa ng mangga, araw-araw ako nagsishake ng mangga. Grabe, ang dami yung mangga noon. So ngayon may mahanap kasi naman sigurong mangga pero napakamahal. Pero noon, umaabot na lang ng 10 ang kilo ng Indian Mingo. Nasaan na kaya yung mga mangga na yun?
yun. At pagkatapos ko nga mag-shake guys, ay binalikan ko naman ang aking manok dahil hindi pa nga ako tapos dito sa manok dahil nagdima naman itong isa. Napansin nyo ba guys na ang manok ay sinabunan ko? Alam nyo kung bakit? Dahil ang manok naliligo sa lupa. Kaya kailangan nyo talaga na sabunan ang manok na native. Sa probinsya ganito din ang ginagawa ko guys pag nagkatay ako ng manok. Talagang sinasabunan ko yung manok dahil naliligo ito sa buhangin or lupa guys. Nagtataka nga yung iba bakit ko daw sinasabunan yung manok. Sabi ko ang dumi-dumi niyang manok, hindi nyo ba alam na naliligo yan sa lupa? Dapat yan sinasabunan talaga. Pero pag sinabawan nyo na guys, wala namang lasang sabon dahil siyempre alam mo naman sa sarili, kailangan mo talaga banlawan mong maigi. Para ka lang, ikaw ba parang naliligo? Kailangan mong magsabon para malinis ka at magbanlaw ng maigi. O diba? Nahirapan ako magtanggal sa puwit guys. Sumabog pa yung tae ng manok. Kailangan mo talaga tanggalin mo yung puwit. Hindi ito katulad sa binibili dyan na pag nagtinula ka, minsan may kasama pang puwit. Hindi, yung balon-balunan ng manok. Balon-balunan yung sa amin yun tawag. Balon-balunan sa Bisaya yung istakan ng pagkain. Pero dito, atay balunan. Iba naman yung ibig sabihin nila. Sa amin yun, atay at saka batikulon. Pero dito ang tinatawag, atay balunan. Pero yung sa amin, yung butchi ba? Butchi. Nahirapan ako dito guys dahil ang tigas ng manok. Tapos nagkadawarak-warak yung pagkain ng manok. Kaya inisa-isa ko dyan paghiwa. Style talaga probinsya ba? Yung linis. Hila yung pakak. Hila yung yung legs. Tapos hila yung ribs. O diba? Ang mahirap, matigas. Hindi katulad sa mga hybrid na manok. Isang tupi mo lang, bali agad. Ang kagandahan lang dito sa native guys, masarap siya sa bawan. Pero sa mga ganito nga pala sa yung sa mga sabong, iba na lasa nito guys. Hindi katulad sa mga dumalaga, ano bang tawag doon sa Tagalog, yung kumbaga sa tao, nagdadalaga, nagbibinata, yun yung masarap. Relate lang nito sa mga taga-probinsya, yung mga rich, hindi nila yan alam. Kain nga sila ng may kasama pang puwit, pati butchi, hindi nila alam. Lagayan pala yun ng mga patuka ng manok. Kailangan mo lang talaga dito linisan mong maigi. Ako sanay naman ako sa probinsya dahil mayroon kaming mga alagang manok, may alagang baboy. Pag alam nyo ba guys, sa probinsya, pag may bisita, nagkakatay ng manok. Ewan ko, dito sa Maynila, pag dumating yung bisita, anong binibigay guys? Kasi sa probinsya, pag halimbawa may bisita yung tatay ko, sasabihin niyan agad, oy, magdakip kayo ng manok, magkatay kayo ng manok, kaya meron tayong bisita. Yung mga ganon guys, sinong nakarelate nito guys? Kakatayan ka ng manok pag ikay iuwi ng probinsya. Ewan ko kung yung tao sa taga-probinsya, kung uuwi ng syudad ko, ewan ko kung anong ihahanda. Basta kami sa probinsya ganon. Pag may bisita, kinakatayan namin ng manok. Ganon ang mga taga-probinsya. At kinuha ko nga rin pala dyan guys, yung pinakapino niyang bituka dahil sayang naman, 'di ba? Ito nga yung ginagawang inihaw, yung nabibili dyan sa mga kanto-kanto. Ito yon, bituka ng manok. Sayang naman din kasi, pero nilinisan ko talaga siyang maigi. Biniak ko talaga siya para wala talagang matirang dumi. At pagkatapos, chap-chapin na nga natin yung pinakalikod ng manok. Ang tigas nitong sobra guys. Kaya hinasa ko muna yung ang aking kutsilyo dyan para pinakapuno na lang talaga yung pagtaga mo sa manok. Ganyan ang style sa pag-chap-chap ng manok. Yung pinaka lang ng kutsilyo, yung bandang puno. Yun lang yung itaga mo para mabali agad yung buto ng manok. May diskarte kasi yan guys kung paano mo chap-chapin yung manok. At hindi rin nakaligtas ang mga paa ng manok. Isinama ko na rin yung paa ng manok dahil andun lahat yung mga vitamins nasa paa ng manok. Karugtong yun doon sa mga buto. May makukuha tayong benepisyo yata doon kasi pinag-aralan din yan ng mga doktor. Noon hindi ako marunong mag-chap-chap ng manok. Buong kutsilyo nakalapat talaga sa chopping board, pero nakuha ko yung technique. Ganito lang pala ang gagawin. Yung
pinakapuno lang ng kutsilyo yung matulis, doon mo mismo itama sa buto ng manok para mabali agad siya. Ganon ang diskarte guys. Dahil noon nahirapan talaga ako, ilalapat ko talaga yung buong kutsilyo sa chopping board para maputol. At pagkatapos naman guys ay nilagay ko sa pressure cooker para hindi tayo maubusan agad dahil kakain to ng ilang oras sa paglalaga mo ng karne para lumambot dahil ang tigas nga nito, matanda na itong manok na ito, kaya idadaan natin sa pressure cooker para mabilis ang paglambot ng karne ng manok. So ganyan ang diskarte para hindi tayo maubusan agad ng gas. At pagkatapos nga guys, mayroong bumili ng sunmig apple at tumungga na lang ako ng sunmig apple dahil napagod na ako sa ilang oras ako sa paglinis ng manok. Sa wakas guys ay nakaupo na rin ako. Ang sakit na ng paa ko guys. Ganito talaga ako pag matagal ako nakatayo, sumasakit na yung paa ko, yung pinakaapakan, sumasakit siya. Ewan ko ba bakit sumasakit, hindi naman ako masyado malaking malaki. Ganyan talaga ako pag sobrang tagal ko nang nakatayo, sumasak talaga. At ito namang isa guys ay nagbablog daw ito siya. Kaya sabi niya mag-hi daw kayo dito sa kanyang video. Kanina pa ito siya guys na nagbablog. Pinapakinggan ko nga lang siya para medyo masanay-sanay rin siya magsalita. Magandang araw sa inyong lahat guys. Pagkatapos nga naming magsimba ay pumasok kami dito sa mga santo at pagkatapos namin ay lumabas na kami guys. Itong video nga pala guys ay karugtong ito noong pagsimba namin nung linggo guys. So pagkatapos namin doon sa loob ay lumabas muna kami dito guys para mamasyal dito sa plaza ng General Trias guys. Napakaganda na pala dito sa plaza ng General Trias guys dahil binago nila ito, pati itong court ay binago nila at saka marami na ring tanim dito ng mga halaman at marami din ditong upuan para pag may mga namamasyal ay maraming maupuan. Ngayon lang ako dito nakapag-ikot-ikot simula nung ginawa at simula nung natapos. At nakahanap na nga ako dito ng upuan at umupo ako dito kay parang ang sarap langhapin ang sariwang hangin dahil maraming ang puno dito guys. At saka ito naman si Libby ay naging photographer pa. Alam kong kilala nyo ito guys, tong babae, kalugar lang natin to guys. Nautusan pa niya si Libby mag-photographer at hindi nga siya nakontento sa picture niya ay sa akin naman nakisuyo na picturean ko daw siya. Kilala nyo to guys, alam ko kilala nyo yan. Taga rito lang yan guys. Nautusan pa niya akong gawing photographer. Nagulat na lang kasi ako na lumapit siya sa akin. Miss, pwede mo ba akong kuhanan ng picture? Sabi ko nga sa kanya, mamaya po dahil hindi pa po ako tapos. Kaya si Libby yung inutusan ko. Pagkatapos nga ni Libby, ako yung inano niya. Ayan, tinuruan ko pa nga siya kung paano yung prosesyon niya kasi nakayuko pag pinipicturan. Diba? Doon niya siya sa forma niya. Actually guys, kilala ko lang siya sa mukha pero sa pangalan hindi ko to kilala guys. Lagi ko tong nakakasalubong sa lugar namin. Tapos yun nga, pag nagkasalubong kami, nakindat na lang yung kilay niya, ngiti. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga kilala yung pangalan niya. O sa mga kaibigan ko, alam kong kilala nyo to, paki-comment nga kung kilala nyo ba itong babae na ito. Marami itong nakakilala dahil taga Pistubi rin ito eh. Aurang-aura siya sa damit niya sino ka dyan? Tapos binalik na naman yung cellphone niya sa akin. Sabi niya, picturean mo pa ako ng marami. Kaya ang ginagawa ko sa kanya, inaiba-iba ko yung prosesyon niya dahil hindi siya marunong anong tawag doon sa kung paano mag-prosesyon yung katawan niya. Tama ba yun? Finally, natapos rin ang aking pag-photographer sa kanya. Abay, inunahan pa ako sa aking picture taking. Kaya pagkatapos nun, sabi ko sa kanya, hindi mo ba ako kilala? Taga lugar lang tayo. Kaya sabi niya, sino yun? Saan banda doon? Sabi ko, taga lugar lang tayong dalawa, Pistubi. Kaya pagkatapos nun, sabi ko sa kanya, mag-hi ka naman dito sa vlog ko para makita ka naman dito sa mga vlog ko. Alam kong maraming nakakilala sa iyo. Hi! Hindi nagkakilanlan doon lang sa isang lugar.
So ayan guys, pagkatapos namin magkwentuhan at mag-hi siya sa vlog ko ay umuwi na rin siya guys. Nagpaalam na rin siya sa akin at uuwi na rin daw siya. At nag-thank you na rin siya sa mga aking pag-picture sa kanya guys. So hanggang ngayon guys ay nandito pa rin kami. Nag-upo-upo muna kami ni Libby at ayan nga si Libby nakaupo lang sa harapan ko. Dahil napakasarap ng lamig lalo na umaga tapos sabayan ng sikat ng araw. Napakaganda ng panahon. Saka maraming tao dito, maraming puno ng kahoy, malamig. Marami ding mga tao dito na nagtatambay dahil nga pagkatapos sa simba ay dumidiretso sila dito para magtambay, mag-upo-upo dahil malamig ang panahon tapos sabayan pa ng priskong hangin. Oh, 'di ba? Ang sarap ng langhapin ang hangin dito guys, sa totoo lang. At ito naman si Libby nakaupo dito guys sa I Love Gentry. So yan ang pangalan na I Love Gentry. O yan, sino ka dyan nang nakaupo? O diba? Alam nyo ba guys, kanina pa yan siya hindi mapakali. Nagsasaya talaga si Libby dyan. Pati damit niya. Ang sabi ko nga, sige, yung damit mo, ang linis na talaga. Kaya pagkatapos nga namin guys doon sa plaza, ay nag-aya naman itong isa ay nagugutom na daw siya. Kaya dinala ko siya dito sa Jollibee dahil ito yung tinuturo niya, Jollibee. Pagbigyan ang batang maligalig. So balik nga tayo doon sa park guys, ay ipakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang plaza paggabi. Dahil mayroong nakapagsabi sa akin na napakaganda daw paggabi. Maraming ilaw. Hindi pa kasi ako doon nakapasyal na panggabi. Hayaan nyo guys, may araw papasyal ako doon ng gabi para sa inyo ipakita ko sa inyo kung gaano kaganda paggabi doon dahil maraming nagsasabi sa akin na maganda nga daw doon paggabi. Marami daw ilaw, saka maraming namamasyal paggabi. So expected nga guys maganda sa gabi dahil madilim tapos malamig ang hangin. Hayaan nyo guys, ipapasyal ko sa inyo. Papasyal ako guys para sa inyo. Hindi ako mag-promise kung kailan, basta abangan nyo yung mga post ko. Tingnan nyo naman tong bata guys, oh. Ang sarap ng kain ng spaghetti. Paborito talaga niya tong spaghetti guys. Bali dalawa yung pagkain niya dyan eh. Isang spaghetti at saka isang burger steak. Bali kami lang palang dalawa ni Libby ngayon guys dahil yung isa ay may pinuntahan. May nag-text kasi sa kanya na sumabog daw yung kuryente at isang araw na daw silang walang kuryente guys. Ang init ngayon ng panahon. Hindi pwede walang electric pan. Napakahirap pag walang electric pan. Para kang nasa oven. Kahit nga ako nasa loob lang ng kwarto, nagbo-voice over. Tulo-tulo yung aking pawis guys. Kaya hindi yun siya nakasama guys. Kaya kami na lang ni Libby nagsimba, namasyal ng saglit lang. Tapos nag-ayang itong maliit na mag-Jollibee. Kaya ito nakarating kami ng Jollibee. Pero inalo ko siya, mag 7-Eleven na lang tayo dahil marami namang tinda doon. Mayroong siopaw, may hotdog. Pero ayaw niya, gusto niya Jollibee. At nung natapos na nga kaming kumain guys sa Jollibee ay andito na kami sa labas. Naghihintay ng tricycle. Magpapakyaw na lang kami ng tricycle hanggang bahay. Kaya nandito kami sa harap ng 7-Eleven naghihintay ng tricycle. Marami namang dumadaang tricycle guys. Medyo tumagal-tagal na nga rin ang pagtayo namin dito guys. Buti na lang mayroong tumawag na tricycle at nakasakay kami agad pauwi. Habang nagbabiyahe guys ay nagbibideo ako dahil ang gaganda dito ng mga bahay. Ang lalaki ng bahay tapos malaki din ang espasyo. Iniisip ko pala dito guys kung didiretso ba ako ng bahay dahil special nga ito guys. Gusto ko sanang pagupitan si Libby. Kaya dumaan muna kami dito sa barber shop. Dito lang din ito sa loob ng subdivision dito sa lugar namin guys. Tapos pagdating nga namin dito guys ay marami palang nagpapagupit dahil linggo ngayon. Nakita nyo naman guys, nakapila lahat yan ay magpapagupit. So naghintay kami dyan ni Libby ng matagal dahil pag uuwi kami balik na naman. So another pila na naman kaya hindi na kami dyan umalis guys.
guys, naghintay na lang kami na matapos yung iba. Bali, 3 pala itong barber dito. Kaya mabilis naman siguro matapos ito. Kaya ito guys, nakasalang na si Libby. O diba sabi ko nga sa inyo, madali lang dito dahil 3 yung manggugupit dito. At sinalang na nga rin si Libby. Mabilis lang naman maggupit dahil si Libby hindi naman malikot. Pag linggo talaga guys, ay marami talagang nagpapagupit. So, magtiis ka dahil marami talagang nagpapagupit. Mayroon pa nga ditong isang maliit na bata na sigaw guys dahil nakikilitian yata ng buhok na maiksi. Ayun sa pinakadulo, yun yung batang maliit. Nasa 3 years old yata yan. Sigaw siya ng sigaw. Tapos ilang beses niya tinatanong yung tagagupit. Tapos na, ilang minutes na lang, lagi niya tinatanong yung naggupit sa kanya kung tapos na. At si Libby naman ay relax lang si Libby. At malapit na rin matapos si Libby dyan. Nung una din yan, nung unang pagupit ay sobrang likot din yan. Kaya minsan mayroon talagang kebag. Ano ba yung tawag doon sa kebag? Pahak, ano ba yun? Sa Tagalog. Hindi ko alam yun eh. Kaya ngayon, siyempre malaki na. 7 years old na yan. So may isip na. So behave na yan siya. Kasi nung nasira yung buhok niya sa kalikutan niya, doon siguro nadala siya. Kaya ngayon, hindi na yan siya naglilikot. Saka ilang beses na rin siya ginupitan. Ang bilis lang kasi humaba yung kanyang buhok. Kaya panay gupit din. Magastos ang lalaki sa panay gupit. Magkano ngayon ang ulo ng pagupit? Bata 80 pesos. Tapos pag matanda 100 pesos. Ang mahal, magastos ang lalaki. Hindi katulad sa babae. Kahit sino pwedeng magputol. Basta marunong humawak ng gunting. Pero pag lalaki, mahirap. Kailangan mo talaga dyan, expert ang maggupit para maganda tignan. Kasi pag hindi naman maganda tignan yung gupit mo, pagtatawanan ka ng mga kaklase mo. Ito pa naman si Libby guys, madali maasar. So ayun na nga guys, ay natapos na yung maliit doon sa dulo. At si Libby naman ay pinising na lang ang ginawa sa kanyang ulo. Malapit na rin siyang matapos guys. Tinanong nga pala ako guys sa manggugupit kung anong style yung ni Libby guys. Ang sabi ko, pang estudyanteng gupit na lang po dahil hindi ko naman alam. Kaya ayan na nga guys, tapos na si Libby ginupitan at nilagyan na rin ng pulbo. So konting hintay na lang guys. Sa wakas guys ay natapos na rin si Libby guys. O diba sino yan? Pugi yarn. Ang dalaga dito guys na naghuros o kamunggay. Look ugly. No, you are so pretty. I'm not pretty. I'm ugly. Tama mo ay. Alam niyo guys, itong ating lang na ito napakaano. Umabot na 18 minutes. Ha? 18 minutes na. Masisave pa ba kaya yan? Oo. Papapakaya yan? Napakayan no. Kanina pa ito. Sana oh. Ay, pun. Mas malayo mo sa Alam akin. niyo guys, Alam buti pa yung kapatid ko may iPhone. Ako na yung naka-Android. Umabot na video na naka 18 minutes. Oh, di ba? Saan pa kayo? Ako nga, 5 minutes pa lang naghahang na. Ano ba yun? Sana Sabi niya all. pakalain yung papa ko, andun niya sa labas, may motor. Oh, nagsasandalan pa more. Sandalan pa more. Shout out dyan kay Josh. Ka-friend ko. Ka-friend ko, shout out. Shout out! Magsishout. Shut up! Tawag doon, shut up. Hindi, shout out. No. Shout out dyan kay Josh. Tapos kay O, di mo ako si-shout out dyan. Shout out kaya Oh. shout ko. Manawagan ka naman sa iyong mga pamilya sa Wala probinsya. akong pamilya sa probinsya! Sa Mag-shout ka. saan yung probinsya mo? Ay, Manawagan ka. mananawagan pala ako. Baka sakaling bigyan Shout ng out oras. dyan kay Manawagan papa ako ko. sa At mag-shout out tayo. sa papa ko na si Shout out. Doc Lobot. Sabihin mo, Kuya Willie! Kuya Willie, yamatik ko na sa'y! Yamatik ko na sa'y! Iya, magsay. Awa! With feelings yung
Bino Kulapo nga. Nga, saan yun? Yung Sa ano? Ara-ara. Ay, sa butika pala, hindi pala sa 7-Eleven. Sa 7-Eleven. Kaya pala ito sabi, wala daw binukulapos sa 7-Eleven. Sa butika or sa generic? Sa butika daw ay sa generic. Yung itaksay. Iya mata ko say. Ara-ara. Ha? Ara-ara. Sa ano? Generic. Sa generic daw. So guys, hanggang dito na lang guys. Bye-bye. Ewe. Ha? Ay, iya mata ko say. Ara-ara. Oh. Ara-ara. Ay, nga ituloy mo kayo pag-vlog mo dyan. Mag-vlog ka dito. Tapos na yung vlogging ko. I-vlog mo yung ano yung shout out mo yung mga kaklase mo. Shout out dyan kay Jazz. Shout out rin dyan kay anong ulit yun? Casey. Tapos, shout out dyan kay Raybird. Galing kay Pogi. Yeah. Sabihin mo, galing kay Pogi. Galing kay Poogie. Pogi. Poogie. Yung mata say. Yung nagsay. Ay, yung mata ka say. Ara-ara. Diba, paring ka ito nga sa uncle mo, yung mata ka say. Yung nagsay din si Uncle. Yung mata ka say. Yung mata si Soy. So ayan guys, busy kami dito guys. Ang dami kong ginawa. Tapos nag-vlog rin ako. Pagkatapos ng magkatay ng alam niyo na okpakaok. Ang tigas ng katawan ng Pakinggan ninyo ito guys. okpakaok. Hindi pwede kasi nag-ano ko dito. Hindi pwede ha. Wala to sa Alphamart. Wala nga yan sa Sa Alpha. ano? Sa butika yan or sa generics. Ang mag-iwig daan. Sabi ko, nasa loob yun. Bakit ka nasa labas? Ba't ka umabot sa McDo? Umabot sa McDo. Yap. Anong bibili mo pa dyan? Popfloat? Sa butika lang. Sa butika. Hello guys, magma-Minecraft ako. Pag nagsalita, wag lumapit kasi. Sige. Ganun kasi. Ano ulit yun? Hello guys, magma-Minecraft ako. Hello guys. Alam nyo, etong batang ito guys, marunong na to guys mag-vlog. Yes. Alam niya lahat guys. Tumukhang tong guys. Tapos smart pa ako dito sa Minecraft ko. Pag naglalag ito, alam ko kung paano ito physics. Ako dito. Wala oy. Alam niyo guys, nagla-loading. Benokulapo. Kumulo na yung ang aking ano. Guys, Pressure kumulo na rin yung cooker. tiyan ko guys. Gutom na ako guys. Wala na laman yung ano eh. Alam nyo guys, kinain namin doon. Kwek-kwek lang guys, yun lang. Wala kaming oro-oro. May oro-oro kami. Sakto lang sa era-era. Yung matakasay. Saan yun na? Erex, red talaga as in red, hindi yan pink. Tahimik lang ako. Background mo sa likod yung ano, salita. Sa akin yung nakaharap. Oh. Sayang pala yung Pero nakikita ka naman dito. ere. No, babasag yung salamin. Ano? Ano yung pangbaon kong pera? Basta red siya kasi yung juicy kasi may pink at saka ang ganda lang. Talagang ano? Dito ang ganda na guys. Ang ganda ng lipstick ko. Ano ito ka ba? Ano na ba? 52 and 59. Baby kabarala. Banos ko. Dino, kula po ka mo sabihin niya. Ewan, nakabili natin binukulapo. Ito na kung kabili ko ba yung isang bote. Hindi pwede, mayroon niyang ano, may takalan yan. Ay! Wala na. Tama naman yung kanina ah! Ano yun? Ah, wala daw. Hindi, ang sabi mo, binukulapo.
Wala. Hindi, sabihin. Uy, iba ko lang po. Ako lang